Usap-usapan ngayon sa social media ang pulburon video na hanggang sa ngayon hindi pa rin lumalabas. Ayon kasi sa dating AFP General na ngayong vlogger na si Johnny Macanas, sa kanyang vlog, isang impormasyon na natanggap niyang report sa text na maraming may hawak na di umano ng pulburon video at marami daw ang gustong maglabas nito kung hindi di umano bababa si PBBM. Mayroon pang dagdag pala, short lang. Maraming may hawak sa pulburon video at marami ang gustong maglalabas nito kung hindi siya PBBM, kung hindi siya bababa o mag-resign, including yung nasa abroad. Kaya marami na po ang may hawak nitong pulburon video. Ayon di umano sa kanyang source, napanood di umano ng kanyang source ang pulburon video sa isang army colonel na isang PMA graduate. Na yung aking source, napanood niya yung video na yon sa isang army colonel na PMA graduate. Dagdag pa niya, maraming PMAers na di umano ang may hawak nito at nagbigay di umano ng instruction sa kanyang source na bawal ilabas yan at for your eyes only. At maraming PMAers na may hawak nito na nagbigay sila ng instruction dito sa aking source na huwag mong ilabas yan, for your eyes only. Ganun. At dahil nga sa kanyang analisa at opinyon, may mga grupo ang kumakausap di umano kay PBM para bumaba na lang ito sa pwesto. Sa presidente, may iba't ibang grupo o iba't ibang tao na kumakausap. Ito, basahin ko yung actual ka. Sir, mag-ready na po tayo. Kung hindi siya mag-step down ng kusa o voluntaryo, gulo po ang mangyayari. Kinakausap na po siya o kinakausap na po sila, matigas lang si Smugs. Yan po yung actual text. Dahil dito, sinampahan naman ng kaso ni PNP Chief Acorda si Macanas ng Cybercrime Prevention Act of 2012 kaugnay di umano sa pag-aakusa sa kanila ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner hinggil sa destabilisasyon laban sa pamahalaan at pangungumbinsi di umano ng mga ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bumaba na sa pwesto bilang punong ehekutibo ng Pilipinas. At ito naman ang naging sagot ni PNP Chief sa vlog ni Macanas na naging viral sa social media. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang vlog ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President, it's unforgivable. Hindi po tama yon. At sa usaping destabilisasyon plot sa pamahalaan ni PBM, itinatanggi naman ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi naman pulis o pati military na magkipag-meeting sa akin to disturb. It's all in the mind. Why would I bother to tinker with these things at this... bakit ko hindi ginawa yan when I was at the height of my naging presidente na ako? Well, for what purpose? To what? Play somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Ang tanong, kung pulburon video lang ang pag-uusapan,
Bakit walang aksyon dito ang pamahalaan ni PBBM sa isang vlogger na dating Marcos loyalist na una nang nagpakalat nito? Maging si dating Pangulong Duterte ay sumagot na rin sa isyong ito. Harlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-aano ng pulburon, yung isyong pulburon. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video? What would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan, video. Well, I can say that every... hindi lang leader. Lang leader dito. Maraming mayor dito nagko-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal ang lumabas yan. Wala eh. At ayon naman kay Attorney Harry Roque, napakabait naman daw talaga ni PBBM at para matapos ang isyong ito, kailangan ba talagang magpa-drug test na si PBBM at matapos na ang mga aligasyong ito? At dahil gusto ko rin malaman ng katotohanan, dahil ako gusto kong ma-assure ang sarili kong hindi ako nagkamali doon sa assessment ko na mabuting tao itong si PBBM, ang aking suggestion, my humble suggestion, magpa-drug test si Presidente. Dahil dyan po lalabas ang katotohanan kung siya ay gumagamit o gumamit ng droga, magkakaroon po yan ng residual effect. Yan po ay para din sa kabutihan ng Presidente, ng malinaw at mapasinungalingan yung mga paratang. At sa hanggang sa ngayon, nangangapa pa rin ang mga netizens kung ano ba talaga ang totoo. At sa dami ng problema ng ating bansa, kailangan pa ba talagang patulan ito ng ating gobyerno? Ano ang masasabi nyo dito?